Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na bumuo ng plano at laging maging handa sa pagtama ng kalamidad. Isa-isang inilatag ng presidente ang mga dapat gawin bago pa tumama ang kalamidad. Narito ang report ni Clazel Pardilla. Lindol man o pagsasabog ng bulkan, kailangan natin lalo pang paigtingin ang ating disaster preparedness and response. Mensahe yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga lindol at bagyo na tumama sa bansa. Sa kanyang pinakabagong vlog, nagpaalala ang presidente sa mga dapat gawin bago tumama ang kalamidad. Unang-una, magplano. Magkaroon ng plano at alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano yung plano na yun. Pati na yung mga kasambahay. Saan ang evacuation area? Saan tayo tatakbo? Saan ang meeting place kapag lumindol? Saan pa pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Ang pangalawa, maghanda po kayo ng go bag. Ano nga ba yung go bag? Ano bang nasa loob ng go bag? Mga importanteng dokumento, papeles. Ilagay din ito ang mga basic survival item tulad ng mga pagkain, delata, biskwit, tubig, first aid kit. Todo rin ang paghahanda ng gobyerno bago humagupit ang sakuna, mula sa paggawa ng mga food pack at non-food items hanggang sa maagang pagdideploy ng mga tulong. Sa amin naman sa pamahalaan, patuloy din ang maagap na paghahanda. Sa DSWD at kahit mga local government unit, ang ating mga food pack, mga go bag, ready na po yan. Nakadeploy na sa ating mga warehouse. Kaya sa pagdating ng Bagyong Ramil, mabilisan na ihatid ang 10,000 food pack ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng Bagyong Ramil sa Capiz at nakaranas ng matinding pagbaha. Nakatanggap na ng ready-to-eat food ang mga evacuees sa Rojas City na nasalanta ng baha dulot ng Bagyong Ramil. Layo nitong matiyak na hindi magugutom ang mga nasalanta ng kalamidad. Nagdala ng higit 11 milyong pisong halaga ng gamot, first aid kit, tent at iba pang tulong ang Health Department sa Bicol na tinamaan rin ng Bagyong Ramil. Itinaas ng DOH ang white alert. Ibig sabihin, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga operations center at nakaantabay ang health emergency response teams. Inabisuhan ng Department of Public Works and Highways Western Visayas ang mga motorista na pansamantalang nakasara ang pangunahing kalsada mula Barangay Kalaan hanggang Barangay Balatukan sa Rojas City sa Capiz na lubog ngayon sa baha. Pinapayuhan ang mga biyahero na gumamit ng alternatibong ruta mula Sigma hanggang Timpas Panitan. Samantala, nanawagan si Pangulong Marcos na huwag maniwala sa fake news na may kaugnayan sa maling impormasyon na kumakalat tuwing may kalamidad. Ang pakinggan lang po ninyo ay ang mga balita na nanggaling sa mga official website ng mga ahensya ng government, local government man o sa national government, sa pulis, sa billbox, sa Pag-asa. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.